mga magulang, mga guro at mga mag-aaral ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, sama-sama nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas, Awit Panalangin, SDO Hymn at San Lorenzo Ruiz Elementary School Hymn. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisitin, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit mong pangaw, ay ginatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di maghihingi. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Sa pagpasok ng COVID-19 sa ating bansa, kasabay na naapektuhan ang paraan ng pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata. Ang tradisyonal na pagsisimula ng klase sa buwan ng Hunyo ay naging Oktubre, at ang paraan ng pagtuturo ng mga guro na dati sa loob ng paaralan ay naging new normal sa pamamagitan ng distance learning modality. Sa tulong ng mga pinunong pampaaralan at ng pamahalaang lungsod ng Pasig, unti-unti nating napagtatagumpayan ang mapanghamong panahong ito. Narito ang kanilang mga pagbati. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating masigasig at butihing pulong guro, Ginang Regina R. Albay, sa ating mga master teachers, sa mga masisipag na guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, sa non-teaching staff at sa mga kapwa ko magulang. Kasalukuyan po tayo ngayong dumadanas ang pandemya sa ating bansa na iba ang mga nakagawian nating gawain sa paaralan. Mas kinailangan ng ating tulong ng ating mga anak, gayon din ng ating mga guro. Kaya naman hinihikayat ko kayong mga kapwa ko magulang na pagsikapan at pagtulungan nating lahat ang paraan ng pag-aaral ng ating mga anak. Mas kailangan nila ang ating pangunawa at tiyaga. Bukod dito, marami pa rin tayong maaaring maitulong kahit may pandemya. Isa na rito ang inilunsad na proyektong Gulayan sa Paaralan. Hinihingi ko ang kooperasyon ninyong lahat na pagyamanin natin ang proyektong ito dahil napakalaki ng maitutulong nito sa ating paaralan. Nais ko rin pong hingin sa inyong lahat na sana isuportahan natin ang ating punong guro sa kanyang mga proyektong iuulat niya sa ating ngayong araw. Maaasahan din ninyo ang buong tulong ng aking mga kapwa PTA officer sa mga darating na araw. Hindi man tayo nagkikita-kita sa ngayon, pero hanggat may sipag tayong lahat na itinataglay, ay maitatawid nating lahat ang bagong hamon ng pag-aaral para sa ating mga anak. Kapit lang at patuloy na magtiwala sa ating Poong lumikha. Magiging maayos din ang lahat sa inaharap. Muli ay pinababatid ko sa inyong aking taos-pusong pasasalamat sa inyong tiwala. Ang inyong lingkod po, Joanna Marquez Perico, SPTA President ng San Lorenzo Ruiz Elementary School 2020-2021. Mabuhay at pagpalain po tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, sa pamumuno ng ating mabait at napakasipag na punong guro na si Ginang Regina R. Albay, nais ko pong saluduhan at pasalamatan ang mga tao na nagsisikap upang ang daloy ng pag-aaral ay maipagpatuloy kahit kinakaharap natin ang pandemya dulot ng COVID-19. Una, ang ating punong guro sa mga proyekto niya na nakasentro sa ating mga mag-aaral. Hindi siya tumitigil na humanap ng mga paraan upang ang pagpapatuloy ng edukasyon ay matugunan. Pangalawa, sa mga kapwa ko guro na napakasipag magturo kahit naninibago sa uri ng pagtuturo ngayon. Sa mga magulang, nakatuwang naming mga guro sa pagpuno ng kaalaman sa mga mag-aaral natin
Alam namin ang bigat ng inyong dinadala sapagkat naging instant teacher kayo. Natutuwa kaming mga guro na nakikita namin ang inyong mga sigasig upang matuto ang inyong mga anak. At syempre, sa inyong mga anak, nakakaaliw at nakakatuwa na ang mga ginagawang pagsisikap ng inyong mga guro ay inyong pinahahalagahan. Magkaisa tayong lahat na suportahan ang mga proyekto at mga gawain na ipinapatupad ng ating mahal na punong guro. Kung tayo ay sama-sama, siguradong maayos nating maitawid ang mga balakid dulot ng pandemya ating kinakaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa masipag at tunay na maaasahang punong guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, Ginang Regina R. Albay, sa mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, at iba pang stakeholders ng paaralan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Malugod na pagbati po sa pagsasagawa ng ulat sa paaralan ni Ginang Albay ngayong araw na ito. Tunay po nakakatuwa ang mga ganitong gawain sa paaralan dahil ito po ay naglalayon na maabot ang ating mga stakeholders at maipaalam sa lahat kung ano po ang mga gawain, ang mga napagtagumpayan at ang mga plano pa ng paaralan sa ikabubuti ng ating mga mag-aaral. Inaasahan po namin ang inyong pagsuporta sa mga gawain po ng San Lorenzo Ruiz Elementary School at nawa po ay pakinggan nating mabuti ang ulat ni Ginang Albay sa araw na ito. Inaasahan po namin na patuloy po nating gagabayan ng ating mga anak, ang ating mga mag-aaral sa San Lorenzo para na rin po sa ikabubuti nila. Gayon din po sa ating mga stakeholders, sa ating barangay, sa mga sponsors and partners po ng San Lorenzo Ruiz. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na paggabay at pagsuporta dahil hindi po namin kakayanin ang mga hamon po ng pandemya kung wala po kayo. Muli po, inaasahan po natin na tayong lahat ay magtutulong-tulong para sa ikabubuti po ng ating mga mag-aaral. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at dalangin ko po na maging safe ang lahat, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pagpalain po nawa tayo ng may kapal. Sa ating pong butihing punong guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, Ginang Regina Albay, sa ating pong mga kaguruan, mga magulang, mga mag-aaral, ang buong komunidad ng paaralan, at ang ating pong mga pinapatnubayang mga stakeholders ng paaralan. Ngayong araw na pong ito ay ang pagdiriwang ng pag-uulat ng ating mahal na punong guro ang kanilang State of the School Address. Nakakatuwang isipin po na sa kabila ng pandemya, may mahalagang gawain pa rin na dapat ipaalam sa komunidad. At dito po sa State of the School Address, may ulat po ng ating butihing principal kung ano na po ang estado ng paaralan sa nakalipas na isang taon. Dito po may sisiwalat ang lahat ng mga programa, mga proyekto at mga gawain na ginanap na ating paaralan at malalaman din po natin ang mga pag-unlad na naisagawa at ang mga plano pang gagawin. Napakahalaga po sa gawain ito na malaman natin ang estado ng ating mga mag-aaral, ang kanilang pagkakatuto at ano ang mga hakbang pa na kailangang gawin nang sa ganon ay mas mapaunlad pa ang kakayahang matuto ng ating mga mag-aaral. Maaaring maging hungkag ang pag-uulat na ito kung ang mga plano lamang para sa pag-unlad ng paaralan na may kinalaman sa mga buildings, mga reports sa kaayusan ng paaralan, pero mas mahalaga po na mabigyan ng pansin ang sitwasyon ng ating mga mag-aaral sapagkat ito po ang pinaka-layunin natin na mapaangat ang
level ng pagkakatuto ng ating mga mag-aaral. Sana po sa hapong ito o sa araw na ito ay maging kaisa namin kayo sa pakikinig sa ulat ng ating mahal na punong guro. At sana po patuloy tayong umunawa, dumamay at tumulong sapagkat napakahirap po ang maging isang principal, maging guro o kawani ng paaralan kung wala pong mga tulong na magmumula sa ating mga stakeholders. Naniniwala po kami na ang totoong damayan ang magpapaunlad sa ating paaralan at hinihingi po namin ang inyong mga donasyon, ang inyong mga presensya sa paaralan, sa mga oras na sila ay nagpaplano kung paano pa hihigitan ang kanilang mga nagawa para sa ating mag-aaral. Panghuli po, sasabihin ko po na meron tayong kasabihan na sabihin mo sa akin kung sino ang principal ng paaralan yan at sasabihin ko kung anong paaralan meron tayo. Binibigyan ko po ng pagpupugay ang ating mahal na punong guro na si Ginang Regina Albay sapagkat mahirap po talaga maging principal pero sa pagkakalipat po niya sa paaralang ito at sa pagsimula niya ng kanyang administrasyon, marami pong mga pagkakataon na napakahirap magplano, mahirap kuhanin ang mga tiwala at suporta ng ating mga stakeholders, lalo na kung nagsisimula pa lamang. Pero sa nakikita po natin, isa po sa aktibo at dinamikong paaralan, San Lorenzo Ruiz Elementary School. So sana po gabayan natin ang paaralang ito na mapaunlad palalo ang kalagayan ng ating mga mag-aaral sapagkat ang tunay na pagtutulungan, ang collaborative efforts ng mga principal, mga guro, mga non-teaching personnel, mga magulang, at lalo na po ang mga stakeholders na walang sawang kukup-kup sa ating paaralan, yan po ay patunay na ang paaralan ay ating kinalulugdan at naniniwala tayo sa kakayahan ng San Lorenzo Ruiz Elementary School na makapagbigay ng kalidad na edukasyon. Muli po, maraming salamat sa matagumpay na pag-uulat ng ating butihing principal sa kanyang state of the school address. Sa punong grupo ng paaralang elementarya ng San Lorenzo Ruiz, Ginang Regina Albay, sa lahat ng mga guro at kawani ng paaralang ito, sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga mag-aaral, gayon din po sa lahat ng mga stakeholders na sumusuporta sa paaralang ito, magandang araw po sa inyong lahat. Akin po ang karangalan na maimbitahan at makapagsalita sa inyo dito sa SOSA ng ating punong guro. Tatalakayin po dito sa kanyang paglalahad ng ulat sa ating mga stakeholders ang lahat ng mga accomplishments ng paaralan na may kaugnayan sa kanila pong annual implementation plan na kinapapalooban po ng iba't ibang mga projects, programs and activities na nakalaan para sa taong ito. Ngunit lagi po nating tatandaan, ito po ay hindi lamang accomplishment ng ating punong guro. Ito po ay accomplishment ng buong paaralan. Accomplishment po ng mga guro, ng mga magulang, ng mga mag-aaral, ng kolaboratibong pagkakaisa kasamang mga magulang at mga stakeholders. Lahat po ito. Ito po ay pag-uulat ng tagumpay, hindi po lamang ng punong guro, kundi tagumpay po ninyong lahat. Sa pamagitan po ng inyong pakikisa. Sa pamagitan po ng kolaborasyon ninyo at pakikipagtulungan sa ating paaralan ay naisakatuparan ang lahat ng mga pangarap, ang lahat ng mga layunin ng ating paaralan. Lagi po nating tatandaan, hindi po kakayanin ito ng ating punong guro. Kami po sa kagawaran ng edukasyon ay malugod na natutuwa sapagkat ang accomplishment po ng ating mga paaralan, ang kanilang mga nagagawa para sa ating mga mag-aaral ay karangalan po namin lahat. Ito po ay tagumpay po ng kagawaran edukasyon sa pangkalahatan. Sapagkat alam naman po natin
na sa taas po ay nandito po yung central office, ang regional office, at ang ating division office ay pagbababa po ng mga policies, ng mga pag-implement po ng mga policies, pero ang tunay pong laban ay nasa paaralan. At natutuwa po ako sapagkat ang ating pong 44 na paaralan dito sa ating lungsod ay pawang gumagawa ng kani-kanilang mga pamamaraan upang maibigay ang dekalidad na edukasyon para po sa ating mga mag-aral sa kabila ng pandemyang ating pinagdadaanan ngayon. No? Marami pong pagsubok pero hindi po natinag ang ating mga guro, ang ating paaralan upang maibigay po ang quality education na karapat-dapat sa ating mga mag-aaral. No? Hindi po sanay ang ating mga guro sa blended learning. Hindi po sila bihasa na magturo gamit ang mga gadgets. Pero dahil po tawag ito ng pangangailangan at tawag ng tungkulin, ay ibinahagi po nila at ginampanan nila ang kanilang tungkulin na sinumpaan sa ating pamahalaan. Sapagkat naniniwala po ang buong kagawaran na kailangan na ang ating mga mag-aaral ay maitawid ang karunungan at maibigay ang tamang edukasyon na nararapat sa kanila. Alam ko rin po ang pinagdadaanan ng mga magulang sapagkat kayo po ang tumayong magulang at guro sa ating mga mag-aaral sa mga panahong ito. No, malaki rin po ang inyong kontribusyon sa katuparan po ng mga programa ng paaralan. No, gayon din po ang ating mga stakeholders. No, nakita niyo po ang pangangailangan ng paaralan sa pamamagitan po ng itong ating blended learning. Nakita niyo po kung anong kailangan, pero nandiyan po kayo at nakaagapay sa lahat ng mga pangangailangan at hilingin at request ng ating mga schools. No, ito po yung ating social responsibility. No, sapagkat naniniwala po ako na kaya niyo po ito ginagawa dahil naniniwala kayo na darating ang panahon ng mga mag-aaral nito ang papalit sa atin. Sila yung mga susunod na henerasyon na magtatayo po ng ating bayan, ng ating bansa. Sila yung susunod na henerasyon na dapat nating alagaan at ibigay yung mga dapat nilang matutuhan. No? Sama-sama po tayo na makinig at tunghayan at palakpakan ang ating accomplishment po ng paaralan. No? Maraming salamat po sa punong guro, Ma'am Regina Albay, sa lahat ng ating mga stakeholders, sapagkat kayo po ang naging dahilan ng katuparan ng programa ito. Pagpalain po kayong lahat at patuloy niyo pong suportahan hindi lamang ang ating paaralan, ang San Lorenzo Ruiz Elementary School, kundi lahat po ng mga paaralan dito sa ating lungsod. Mabuhay po kayong lahat. Isang mapagpalang araw sa San Lorenzo Ruiz Elementary School at congratulations in advance sa iyong mga accomplishments na iuulat ng ating butihing punong guro sa State of the School Address ngayong araw na ito. Sa ating masisipag at masigasig na mga guro sa pangunguna ng kanilang faculty president at officers, sa ating pong mga mag-aaral, at mga SPG officers, sa mga magulang, at kanilang mga GPTA officers, mga external stakeholders, sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, sa ating representative ng Lone District ng Pasig City, kagalagalang Congressman Roman Romulo, sa ating butihing konsihal, kagalang-galang Councilor Cory Raimundo, sa ating punong barangay Kapitana Sheila De Asis, sa lahat ng mga nanonood ng State of the School Address ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, hayaan niyo pong maipaabot ko ang aming lubos na pasasalamat sa suporta na ibinigay at patuloy na ibinibigay niyo sa ating paaralan. Alam ko pong napakahirap ng mga pinagdaanan natin nitong mga nakalipas na buwan at araw. At tila lalo pang humihirap. Gayunpaman, pilit tayong lumalaban at nakikibaka upang may pagpatuloy ng ating mga kabataan ang kanilang pag-aaral. Maraming salamat sa mga sakripisyo ng ating mga guro. Sila ay matyagang gumagawa ng modules at video lessons at patuloy silang nagsisikap na mag-reach out sa ating mga mag-aaral sa kanilang mga synchronous classes. Nagtitake po ng risk ang ating mga teachers
na nagpupunta po sa paaralan kung kinakailangan upang mag-upload ng mga tablets, upang mag-distribute ng mga materials, at kung ano-ano pa, at upang patuloy na makapaglingkod sa ating mga kabataan. So sa ating mga teachers muli, maraming salamat sa inyo. Nariyan din ang paggabay ng inyong punong guro na si Ma'am Regina Albay, na bagamat madaming mga pagsubok na pinagdadaanan, ay patuloy na nagbibigay ng tapat na paglilingkod at pag-unawa sa ating mga guro, mag-aaral at magulang. Maraming salamat, Ma'am Regina. Sa ating mga teachers, ang hiling natin sa inyo at pa ating mga mag-aaral at magulang, sana suportahan ang inyong nag-iisang punong guro. Mabigat ang nakaatang sa kanyang balikat bilang inyong leader, kaya mahalin natin siya at tulungan. Subalit ang mga efforts ng ating mga guro at punong guro ay hindi sapat upang ma-overcome ang mga challenges sa paaralan. Dito na po pumapasok ang napakahalagang ambag ng ating mga stakeholders, mga magulang, alumni associations, non-government organizations, private organizations, at higit sa lahat, ang ating lokal na pamahalaan mula sa barangay, sa city council, at sa ating local government. Dahil sa pagtutulungan ng ating mga stakeholders, nabigyan natin ang bawat mag-aaral ng learning tools kung saan nakalagay ang ating mga modules at video lessons. Dahil sa suporta ng ating lokal na pamahalaan, 100% po ng ating mga mag-aaral ay nabigyan ng tablet. May laptop pa nga sa ilan nating mga senior high school na mag-aaral. Ang hiling lang natin sa mga bata at sa mga magulang, sana po ay ma-take advantage at ma-maximize po ang gamit nitong ating mga learning tools. Gamitin po ang tablet sa tamang paraan. Buksan ito sa takdang araw ng pag-aaral, basahin at sagutan ang mga modules, panoorin ang mga video lessons, isumite ang mga nasagutang activities. Ganun lamang po kasimple ang ating gagawin, no? Para po walang batang maiiwanan. Lahat matututo, lahat mapopromote, walang batang babagsak, at walang batang bakante ang grade sa card. Alam ko po na darating ang araw, magiging kasaysayan na lamang ang pandemyang ating pinagdadaanan ngayon. Pero habang nandito tayo, magtulungan tayo upang malupig natin ang mga challenges na dala ng pandemya. Gawin natin ito para sa bata, para sa bayan. Muli, congratulations sa San Lorenzo Ruiz Elementary School. Mabuhay tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, sa atin pong mga mag-aaral, mga magulang, guro, at pamunuan ng San Lorenzo Elementary School. Ganon din po sa ating pinakamamahal na punong guro na si Ma'am Regina Albay. At sa lahat po ng nakikiisa, sumusubaybay at sumusuporta sa ating paaralan. Ako po ay bumabati sa inyo at 10 ng ating konseho ng barangay sa inyong gaganaping State of the School Address, kung saan ay ipapahayag ng ating punong guro ang lahat ng mga accomplishments, lahat ng mga improvements na naganap sa ating paaralan. At kami po sa barangay ay laging nakasuporta, anuman po ang inyong mga planong gawin, anuman po ang mga programa at proyektong inilaan para po sa mag-aaral, sa mga magulang at sa mga guro at sa ating paaralan. Kamakailan ay nagbigay ng tulong ang ating barangay para sa gulayan sa paaralan at nagbigay din po tayo ng 2 computer sets at internet connection para po sa ating online class. Ito po ay ang maliit na pamamaraan upang matulungan natin ang new normal sa ating bagong sistema ng edukasyon, kung saan ay talagang napakalaking challenge po
para sa lahat. Hindi lang sa mag-aaral dahil sa mahirap na internet connection, yung iba walang pang-load, yung iba ay talagang nahihirapang mag-adjust. Yung iba nga pong magulang ay bahagi na ng ating pag-aaral ngayon. Sabi nga nila, ang magiging honor ay ang ating mga nanay at tatay. Pero isang magandang pagpapakita lamang po ito na sinusuportahan po natin ang pag-aaral ng ating mga anak sa kabila ng pandemic, sa kabila ng kahirapan ng buhay. At syempre, pagpupugay din po sa ating mga guro dahil lubhang napakahirap po talaga ng bagong sistemang ito para sa inyo. Talagang buong oras ang inilalaan ng ating mga mapagmahal na guro sa kanilang mga mag-aaral. At sa ating punong guro na patuloy na nakasubaybay, nakaagapay, nakaalalay sa ating lahat kung ano po ang mas makakabuti sa ating pag-aaral. At ang pandemyang ito po ay hindi magiging dahilan para matigil ang ating pangarap para sa ating mga mag-aaral. At kami po sa barangay ay gumagawa rin po ng mga kaparaanan kung paano po kami makakatulong sa munting paraan. At kung ano man po ang mas makakagaan, mas makakabuti, nandito lamang po kami para sa inyo. At marami rin po tayong ilulunsad na programa ngayong taon. Nung nakaraang taon, meron po tayong mga pa-food pack para sa ating mga kabarangay. Nagbigay din po tayo ng mga vitamins para sa mga senior. At ang ating adult milk para po sa mga senior, sa mga lola at lola natin. At patuloy pa rin po ang ating maigting na pagbabantay at pagmomonitor sa ating mga COVID positive. Meron po tayong COVID hotline kung saan pwede po kayong tumawag kung ano man po ang concern ninyo tungkol sa COVID. At dito po ay i-address namin ang inyong mga tanong, ang inyong mga gustong malaman kung paano po ba ang gagawin kung kayo ay may COVID, may symptoms, or close contact sa isang COVID positive. At patuloy rin po ang pagbibigay natin ng food pack or vitamins at may kasamang vitamins at face mask at iba pang health kit para po sa ating mga COVID positive. At syempre patuloy pa rin po ang ibang programa sa ating barangay. Meron pa rin po tayong nagganap na training sa mushroom culture nung nakaraan at marami pong umattend at marami pong interesado. Sa ngayon po ay malapit na rin pong simulan ang ating partnership with Asian Touch kung saan magbibigay tayo ng 50 scholars ng bread and pastry at cookery at 50 taga-barangay po ang matutulungan muli for the second time. At ngayon ay nag-organize na rin ang mga solo parents para sa isang klase ng bread and pastry. At ngayon, meron pong magandang balita sa mga interesadong kumuha ng web development. Meron din po tayong 25 slots for our kabarangay. At abangan din po ninyo ang iba pa po nating patuloy na pagsusumika para matulungan po ang ating mga kabarangay. Para sa lahat na mag-aaral, pinapaalam ko sa inyo, magkakaroon po tayo ng Manggahan TV. Ito po ay para magkwento, para magbalita, para magbalik tanaw, at para magbahagi ng iba't ibang istorya ng ating barangay at ng ating mga kabarangay. Abangan po ninyo yan. Maaari po siguro kayo maging kabahagi nito kung kayo may natatanging kwento na gusto nyong ibahagi at ikwento sa buong barangay. Magiging daluyan po itong Manggahan TV sa isang mas magandang pagsasamahan nating mga kabarangay para magkaalaman din po tayo ano pa po ba ang ibang pangangailangan ng ating lugar. Kaya muli sa lahat ng mag-aaral ng San Lorenzo, sa lahat ng mga guro at sa lahat ng mga magulang, lalong-lalo na po sa ating principal. Congratulations po at kabahagi niyo po kami sa pag-unlad ng inyong mga anak. Maraming salamat po at magandang buhay sa lahat. Magandang araw po sa ating lahat sa San Lorenzo Ruiz Elementary School. Ngayong panahon ng COVID-19, panahon ng pandemya, napakarami nating pinagdaanan na pagsubok, pinagdaraanan ng mga problema
Mag-iisang taon na, higit sa isang taon na mula noong unang nagdeklara ng enhanced community quarantine sa ating rehiyon. Ngayon, bumalik po tayo ng 2 o 3 linggo sa enhanced community quarantine, papunta naman sa modified enhanced community quarantine. Alam kong mahirap, marami tayong, lahat tayo may pinagdaraan ng pagsubok, maraming nawalan ng trabaho, ang daming nagsarang negosyo, pero nandito pa rin tayo sa awa ng Diyos at sa pakikipagtulungan ng bawat isang Pasigueño. Nalalagpasan natin ang mga pagsubok kahit na napakahirap nitong gawin. Ngayon po, ang mga paaralan natin nasa distance or blended learning pa rin. Hindi po nakapag-adjust tayo, kaya saludo po ako sa mga mag-aaral, pero pati na rin sa mga magulang nila at syempre sa ating mga guro. Dahil hindi po biro yung ginawa nating transisyon mula sa face-to-face na yun naman talaga yung ideal, papunta dito sa blended or distance or online learning. Ang lungsod ng Pasig, ang ating lokal na pamahalaan, ginawa po ang lahat para makatulong sa transisyong ito. Syempre, lead po dito ang Department of Education at ang kanilang team, pero ang ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mamimigay ng tablets, yung food coupons nung huling enhanced community quarantine, basta kayang gawin, gagawin po natin. Kaya ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikiisa po tayo magmula sa pagsunod sa ating mga healthcare protocols hanggang sa pagsunod dun sa mga o pakikisama at pakikisa sa mga programa at proyekto natin para labanan ang COVID-19. Hindi po talaga madali, hindi po biro ang ginagawa natin. Marami ng buhay na nawala, maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyo na nagsara, pero muli po, nandito pa rin po tayo. At ngayon, nakikita na po natin yung tinatawag nating light at the end of the tunnel. Yung pagbabakuna o yung bakuna natin kontra COVID-19. Kaya hinihingi ko po sa atin ay ang ating kooperasyon sa programa ng nasyonal na pamahalaan. Usapan po natin dito ay hindi lang supply sa Pasig, hindi lang supply ng bakuna sa NCR o sa Pilipinas, kundi ito po ay global supply chain. So nakaasa po tayo so kung ilan yung may bibigay sa atin, ilan yung darating sa Pasig na bakuna mula sa global supply chain, mula sa nakukuha ng DOH at sa national na pamahalaan natin. Ang Pasig, meron din sariling order na 400,000 doses ng AstraZeneca at kung meron pa pong maging available para sa lokal na pamahalaan na bilhin, meron pa po tayong nakatabing pera. May pera po tayo na nakalaan para rito at handa po tayong bumili. Unfortunately, sa ngayon, wala pa pong available para sa lokal na pamahalaan na orderin mula sa mga iba't ibang pharmaceutical o mga kumpanya na gumagawa o nagmamanufacture ng mga bakuna na ito. Sa kasalukuyan ay binabakunahan po natin ang mga senior citizens at yung may mga comorbidities. Ako hindi pa ako nababakunahan as of now na nire-record ko po itong video dahil naniniwala po ako dapat unahin na po natin yung mga senior citizens. Pero ako handang-handa po ako magpabakuna pag turn ko na. Ongoing po sa ngayon ang pagbabakuna natin sa mga senior citizens at sa mga taong may comorbidity tulad ng hypertension, chronic kidney disease at iba pa. Kaya maging patient lang din po tayo, huwag tayong mainip dahil yun nga po, hindi naman ganun karami din yung mga bakunang nakalaan para sa lungsod ng Pasig. Pero asahan po ninyo na ginagawa natin to sa pinakamabilis na paraan na kaya natin na nananatili pa rin ang kaayusan. Kaya hindi nga natin pinapayagan yung walk-in kasi baka mamaya dagsain ng isang vaccination site, mawalan ng social distancing at dun pa tayo magkahawaan sa vaccination site natin. Kaya antayin lang natin yung text sa atin basta't sumunod na tayo at nakapag-update na tayo ng profiling ng profile natin sa Pasig Health Monitor. Meron pong nag-house to house, meron pong online form na available at meron din po yung mga tinatawagan natin mula sa ating database. So iba't ibang paraan po para
kumbaga, sinusuyod talaga natin at sinisiguro natin na lahat, lalo na ng mga senior citizens natin dahil sila yung pinaka-at risk. At pangalawa, yung may mga comorbidities, na maisama natin sa master list. Ayaw natin na magkaroon ng sistema ng palakasan dito, bagkus ang pinagsisikapan natin ay maging patas sa lahat at mauna kung sino yung talagang dapat mauna dito sa vaccination program natin. Kaya kahit ako sa ngayon hindi pa ako nababakunahan, pero siguro pwede na rin po ako sa next dahil pinayagan na rin naman ang mga mayors ng DOH na mabakunahan. Pati ang nanay ko hindi pa nababakunahan sa ngayon, although pasok siya dun sa dalawang kategorya dahil senior citizen po siya at may comorbidities din po siya. So hopefully next na rin po siya. Pero ongoing po tayo. Inuulit ko po, maging patient lang tayo. Antayin natin yung text mula sa Infocast system natin para malaman niyo po kung kailan kayo pupunta. Para maging organisado at maayos po ang ating mga vaccination sites. Siningit ko lang po at binanggit ko na rin yung tungkol sa bakuna. Bagamat state of the school address po ito, dahil yan naman po talaga ang pinaka-importanting topic natin sa ngayon. Mas marami po tayong, habang bumababa ang kaso ng COVID, mas mataas din ang tsansa na bumalik na tayo sa face-to-face classes na yun naman talaga ang ideal para sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Muli po, maraming salamat sa pag-invite sa akin na maging bahagi ng inyong SOSA. Siyempre, ang highlight ng araw na ito ay yung mensahe sa atin at report sa atin ng ating butihing principal. Kaya congratulations po sa napakahirap na panahon ng pandemya. Hindi po kayo tumitigil. Lahat ng ginagawa natin para sa kinabukasan ng kabataang Pasigueño. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sa ating punong guro, Ma'am Regina Albay, sa lahat po ng teaching and non-teaching personnel, sa mga magulang at estudyante ng San Lorenzo Elementary School, isang magandang araw po sa ating lahat. Alam ko po ang pinaka-aabangan natin sa araw na ito ay yung State of the School Address ni Ma'am Albay. Kaya nagpapasalamat po ako na binigyan pa rin po kami ng pagkakataon na makausap kayo, makabati po sa inyo. Unang-una po, gusto ko rin pong i-congratulate yung teaching, non-teaching personnel, mga magulang at estudyante. Itong mga nakaraang buwan, itong academic calendar na nakalipas, ginamit po natin ang tinatawag na blended or distance learning. Hindi po tayo sanay sa method na ito, very challenging, kailangan po ng adjustments, pero nagtulungan po tayong lahat para masigurado na maihatid ang edukasyon sa bawat tahanan at mapagpatuloy po ng kabataang Pasigueño ang edukasyon po nila. Sa mga susunod na buwan po, dahil andirito pa rin po yung COVID-19, kailangan pa rin natin pagpatuloy itong distance or blended learning. Umaasa po ako at alam ko po na magtutulungan tayo para masigurado po na ang edukasyon ay hindi mawala sa ating lungsod. Nakasalalay po sa pagtutulungan nating lahat ang kinabukasan ng bawat kabataang Pasigueño at ng ating lungsod. Kaya good luck po sa ating lahat at muli po, congratulations. Pero kukunin ko na rin po yung pagkakataon na ito na makiusap po sa ating community dito sa San Lorenzo Elementary School. Alam ko po, lahat tayo pagod na dito sa tinatawag na lockdown fatigue, dito sa COVID-19. Pero ginagawa po natin ito dahil kailangan po natin maprotektahan ang bawat buhay ng bawat Pasigueño. Pero alam rin po natin, may limitasyon po kung hindi tayong lahat magtutulungan. Kailangan po ang bawat Pasigueño, ang bawat isa sa atin, mag-cooperate at tumulong. Kailangan po natin sundin at ipaalala sa iba na napaka-importante po ng tinatawag na minimum health protocols. Yung pagsuot ng face mask, pagsuot ng tama ng ating face mask, pagsuot ng face shield, at syempre po yung physical distancing at paghugas ng ating makamay. Sana po at alam ko na lahat tayo gusto na natin makita-kita ng face-to-face. Alam ko po, alam nating lahat na ito ang isang solusyon para umabot tayo doon. Kaya sigurado ko po, magtutulungan po tayo dito, magko-cooperate tayo.
let us observe minimum health protocols at ipaalala po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga nakikita po sa daan. Importante po maprotektahan natin yung bawat pasigenyo at patungo po tayo dun sa face-to-face muli. Kaya minimum health protocols po ay napaka-importante. Again po, hindi ko na po kukunin yung napakahabang panahon po ninyo. Talagang nagpapasalamat lang ako na nakabati ako sa inyo, na congratulate ko ang stakeholders ng San Lorenzo Elementary School. Keep up the good work. Magtulungan pa rin po tayo para sa lalong madaling panahon ay tayo magkita-kita muli ng face-to-face. Maraming salamat po. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay maipabatid sa ating mga magulang, mga taga-suporta at mga mag-aaral ang mga hakbanging ginagawa upang maipagpatuloy ang makabuluhang edukasyon para sa lahat. At mahalaga rin na marinig natin ang kanilang mga saloobin tungkol sa mabuting layunin ito. Narito ang aking panayam. Magandang araw po, ako po si Sofia Venice M. Casalan ng ikatlong baitang Section Archimedes. Ang magandang naidulot po ng online class ay naging independent ako at nagkaroon ng confidence sa sarili na gawin ang aking mga aralin. At dahil hindi face-to-face ang class, ay naging mas ligtas ako sa banta ng COVID-19. Naging responsable din ako sa binibigay na gawain ng aking guro. Lubos ako nagpapasalamat sa aking guro at magulang sa pagsuporta sa aking online class. Lalo na at bago ganitong sistema ng pag-aaral. Maraming salamat po! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Marie Angeles na nasa ikatlong baitang. Una sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng lakas sa ating pangangatawan. Nais ko pong pasalamatan ang aking mga magulang sa walang sawang paggabay sa aking pag-aaral. Maraming salamat po sa pamunuan ng Lungsod Pasig sa pumumuno ng ating butihing mayor na si Mayor Vico Soto sa pagbibigay sa amin mga mag-aaral ng tablet na nagagamit namin sa pag-aaral. Sa Division of Pasig City sa pagbibigay sa amin ng learning materials na nakakatulong sa aming mag-aaral. Nagpapasalamat din po ako sa pamumunuan ng elementarya ng San Lorenzo Ruiz sa pamumuno ni Ginang Rina Albay, kasama ng masisipag na guro na gumagabay sa aming mag-aaral. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po si Mrs. Aiko Diana Casalan. Ako po ay nanay ni Sofia Venice Casalan from Grade 3 Section Archimedes. Ako po ay isang nurse at isang frontliner. So bilang magulang po, madami na po tayong naging kontribusyon sa pag-aaral ng aming anak, kasama po ng aking asawa. At isa na nga po dito ay yung pagbibigay po ng encouragement sa kanya sa araw-araw, lalo na po ibang platform na po yung ginagamit natin, which is yung online class na nga po. Pangalawa po na kontribusyon ay yung pagbibigay po ng gabay sa kanya sa araw-araw, lalo na po sa paggawa po ng module, sa pagsasagot po ng mga exercises sa iba't ibang aralin. Pangatlo po ay yung pagpo-provide namin ng psychological and emotional needs kasi bago po ito sa bata, nasa bahay lang po sila at hindi po sila pwedeng lumabas na pwedeng makihalubilo sa ibang bata at makipaglaro. At pang-apat po ay yung provide din po natin, of course, yung nutritional needs ng bata. Lalo ngayon na nasa bahay lang sila, na pwedeng po natin lahat i-provide sa kanila yung nutrisyon na kailangan nila, lalo ngayon po na lumalaga na po ang COVID-19. So, ayun lamang po. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Isa sa mga advokasya ng pamunuan at mga guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School ay ang patuloy na pagsuporta sa mga bayaning frontliners.
Sa panahong ito na kailangan natin ang masidhing pagdadamayan, narito ang isang awit para sa dakilang bayani ng ating bansa. Alay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ng tahanan upang pagmumuran ng bayan. Tiyahin ka na ang mapapayos sa pamilya ng bantayan. Regina ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisig
sa lahat ng mga frontliners sa larangan ng edukasyon. Tunay nga ang kahulugan ng ating napakinggang awitin ay sumasalamin sa mga guro ng San Lorenzo Ruiz Elementary School. Para naman sa lagay ng ating paaralan, 6 na buwan nang siya ay mailipat at manungkulan sa ating paaralan. Siya ang ating punong guro na si Ginang Regina R. Albay. Pakinggan natin ang kanyang ulat, ugnayan, layunin, advokasyon, at tala. Ang enrollment ng San Lorenzo Ruiz Elementary School mula sa 3 magkakasunod na taong tala ng enrollment, makikita na ito ay bahagyang tumaas mula sa 2656 noong taong 2019-2020, naging 2768 ito ngayong 2020-2021. Pinatutunayan po ito na maraming mga mag-aaral ang patuloy na nagnanasang makapagtapos. Kaya naman po, sisiguraduhin ng ating paaralan na walang ruwisyan ang maiiwan. Ang dropout rate, ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tumitigil sa pag-aaral ang mga bata ay dahil na rin sa problema sa kanilang pamilya. Sa itong dahilan, nalabas na sa kakayahan naming mga guro para masolusyonan. Ngunit ginagawa po namin ang lahat upang walang batang hihinto sa pag-aaral. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng mga guro natin sa kasalukuyan. Kaya't hinihingi namin ang tulong ninyo, mga magulang, na sana ang mga bilang na yan ay tuluyan ng mabura. Performance indicator. Susukatin ang husay ng inyong mga anak sa pamamagitan ng integrative assessment na binubuo ng performance task at written words. Kasama na rin ang kanilang participation at lalo na ang hindi pagliban sa klase. Kung dati, mayroon tayong tinatawag na periodical exam, ngayon, sa panahon ng pandemya, ito ay pansamantalang inalis at pinalitan ng integrative assessment bilang pagtugon na rin po sa panawagan na academic ease. Makikita sa ulat ng bawat guro na halos lahat ng mag-aaral ay may lubhang katanggap-tanggap na marka sa kabila ng ating kalagayan sa ngayon. Learners-teacher ratio. Kasabay ng pagtaas ng populasyon ng paaralan ay ang pangangailangan natin sa karagdagang mga gurong gagabay sa ating mga anak. Sa kasalukuyan po, may mga grade level na kulang tayo sa guro. Kabilang dito ang LSEN, Kinder, at grade 3. Magkaganon pa man, hindi ito nagiging hadlang upang maihatid ang may kalidad na edukasyon para sa ating lahat na batang Ruisians. Kamakailan lang po ay naisagawa na ang ranking ng Teacher 1 applicants. Makakatulong ito upang mapunan sa hinaharap ang kakulangan ng mga guro sa ating paaralan. Sa ating ulat Health and Nutrition Status, makikita ang mataas na porsyento ng normal na pangangatawan sa ating mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Ang mga bahagdan ng severely wasted at wasted ay may kabuuang 304 nitong school year 2019-2020. Sila po ay tumanggap ng feeding program ng paaralan at ng nasyonal. Sa taong kasalukuyan, dahil sa pandemya, hindi naging madali ang pamamahagi sa kanila ng masusustansyang pagkain. Ang supply ng gatas noong February 2021 ay mauulit muli ngayong May 2021. Malaking porsyento ng mag-aaral ng San Lorenzo Ruiz ang may malusog na pangangatawan. Kailangan lang natin itong tulungan, suportahan,
tayong mga magulang, sa dako ng learners materials. Ang taong panuruan 2020-2021 ay panahon upang makabuo ng mga makabuluhang proyekto para sa mga bata. Sa pangunguna ng DepEd Pasig, ninais nito na magkaroon tayo ng learning tablet na kung saan ang bawat mag-aaral ay makakagamit nito. Agad itong sinuportahan ng ating mahusay na Mayor Vico Soto. Kanilang teachers development, makikita sa datos ang mga trainings na sinalihan nila. Ang new normal sa edukasyon ang nagturo sa ating mga kaguruan na magpatuloy sa pagpapaunlad ng sariling kaalaman kahit work from home ang karamihan sa kanila. Ang salitang seminar ay naging webinar dahil ang training ay nagaganap na virtually. Patuloy na pinaguhusay ang sarili para magampanan at patuloy babago sa larangan ng edukasyon. Stakeholders' contributions. Ang tala ng mga donasyon ng ating mga kaugnay at tagasunod o tinatawag nating stakeholders ay maingat na pinangangalagaan ng ating paaralan. Maingat ang ating paaralan sa pagtatala ng mga donasyon galing sa ating mga magulang at iba pang sektor ng lipunan. Ang lahat ng donasyon ay ginagamit sa iba't ibang pangangailangan ng mga guro para sa kanilang patuloy na pagtuturo ngayong walang face-to-face. Ang ibang mga gamit ay nagiging mabisang pantulong upang makaiwas sa nakamamatay na virus para sa mga guro at mga empleyado ng paaralan. Ang mga gurong Ruisian ay kabahagi di lamang sa pagbuo ng learning modules at mga videos. Sila rin po ay katuwang ng DepEd NCR at National sa pagganap bilang guro sa iTulay, Education Technology Unit bilang pagpapatuloy ng edukasyon ngayong pandemic. Kung kaya naman nakamit ng mga guro ang ilang mga pagkilala sa Division Office ng Pasig at maging sa DepEd NCR. Maging ang ating mga mag-aaral ay hindi nahadlangan upang ipagpatuloy ang pagkamit ng karangalan. Ang mga awards at recognition ay pagpapatunay na mahuhusay ang mga gurong Ruisians. Malaking tulong ang kanilang ginampanan upang mabuo ang mga learning materials, modules at video lessons na ginagamit na ng ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Wala man sa tabi ng mga bata ang kanilang mga guro. Nagpapatuloy ang kanilang pagkatuto gamit ang mga ito. Ang ambag ng mga gurong Ruisians ay kinilala ng DepEd Regional Office at ng Division Office. Bukod sa gatas, nagkaroon po tayo ng pamamahagi sa 670 mga mag-aaral noong February 2021 hanggang April 2021. Kalakip nito ang pinamahaging tinapay, prutas at root crops sa mga batang nakahanay sa wasted at severely wasted. Nadagdagan lamang po ito ng mga batang mag-aaral sa kindergarten, kaya ito ay nagkaroon ng kabuuan 670. Patunay po na priority ng paaralan ang kalusugan ng ating mga mag-aaral. Ulat mula sa local government programs, isa ang Malusog na Batang Pasig o tinatawag nating MVP. Ulat mula sa proyektong ito ng pamahalaang lungsod ng Pasig na pinangungunahan ng ating butihing Mayor Vico Soto. Naglalayon ito na makatulong sa problema ang kinakaharap natin ngayon, ang kakapusan sa pagkain at pagkainan. Layo nito na mabigyan ng tulong ang bawat mag-aaral sa pamamagitan ng food pack. Ang bawat food pack ay naglalaman ng mga items gaya po ng vitamins, bigas, gatas, delata, munggo, iodized salts,
pansit at tinapay na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 piso. Tulong ito upang matiyak ang kalusugan ng bawat batang mag-aaral, lalo na sa San Lorenzo Ruiz Elementary School. Isa pang local government program ang pamamahagi ng free tablets and accessories for all learners. Bilang tugon sa new modality ng pagtuturo, binigyan ng pamahalaang lokal ng Pasig ang lahat ng mga mag-aaral ng tablet na gagamitin ng ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Base sa ating datos, lahat ng mag-aaral ng ating paaralan ay nabigyan ng tablet, maging ang old students man o transferee. Sa tablet na ito, nakasave ang lahat ng digital modules at video lessons na dapat mapag-aralan ng mga mag-aaral sa tulong na at gabay na rin ng ating mga magulang at mga guro. Ilan pa rin sa mga local government programs na ginanap sa ating paaralan ay ang Pasig City Vaccination Site. Napili ang ating paaralan ng pamahalang lungsod Pasig upang maging isa sa mga vaccination sites ng ating lungsod. Malaking bagay ito lalo na sa mga senior citizens na nakatira malapit sa ating paaralan. Isang karangalang mapaglingkuran ng ating paaralan ang ating mga kapwa Pasigueño. Building renovation. Tatlong gusali sa paaralan ang under renovation sa kasalukuyan sa inisyatibo ni Honorable Congressman Ramon T. Romulo. Upang sa pagdating ng panahong maaari na ang face-to-face ay kaginhawahan at kaayusan ang daratnan ng ating mga mag-aaral. Rain catcher. 4 na rain catcher ang inilagay sa ilalim ng daluyan ng tubig ulan upang magamit sa pagtitipid ng tubig at para sa panahon na mahina ang daloy nito. Makakatulong ito lalo na sa pagmementana ng ating gulayan sa paaralan. Maliban sa mga flagship programs katulad ng Gulayan sa Paaralan, Gulayan sa Tahanan, ang program para sa Project GLT o Genuine Love for Teaching, Project ISIT or Initiative for San Lorenzo Ruiz Learners Improvement Program, Project LDVD o ang lingguhang demo at virtual na dialogo para sa ikauunlad ng mga guro sa kanilang pagtuturo, virtual man o asynchronous. Karagdagang kaalaman at suporta sa mga guro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugnayan tuwing 1 linggo kada grade level. Ang Salares LRT o tinatawag na Localized Response Tool, naglalayong makuha ang interes ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng Localized Response Tool kung saan magiging daan para maging aktibong makiisa ang mga mag-aaral sa oras ng talakayan sa klase. Ang sigla. Sigla, State of the Grade Level Address. Bawat grade level mula kinder hanggang grade 6 ay magkakaroon ng pag-uulat ng mga gawain, talakayan, at pagresolba ng mga issues sa pagitan ng mga guro at mga magulang sa bawat grade level. Mas malapit at mas maayos na ugnayan gamit ang MS Team tuwing bigayan ng report cards. Ang Salares SOT, Search for Outstanding Teacher. Ito ay naglalayong bigyan ng pagkilala ang mga gurong may katangit-tanging kontribusyon sa paaralan. Bukod sa mga naturang programa, ang hand washing facilities
ay nailagay sa ating paaralan sa mga estratehiyang lugar gaya ng gate at entrance ng paaralan bilang pagsunod sa proper health protocol kontra sa paglaganap ng sakit. Thermal scanners at alcohol ay nailagay sa iba't ibang sulok ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Ang San Lorenzo Ruiz Elementary School, Malunggay, Pandesal ay isang plano na kung saan ito ay magiging extension project ng gulayan sa paaralan na naglalayong mabigyan ng pagkakakitaan ang mga dating empleyado ng kantin na nawala ng hanap buhay. Ang Project CAP or Computed Aided Parents naglalayon na maturuan ang mga magulang sa mga tamang paggabay sa mga anak nila gamit ang computer ng paaralan. Tuturuan sila kung paano gabayan ang mga bata sa paggawa ng kanilang mga proyekto at mga integrative assessment na siyang pinagkukuhanan ng grado ng ating mga mag-aaral. Nawa, ang mga proyektong ito ay maisakatuparan sa tulong ng bawat isa upang ang mga mag-aaral ng San Lorenzo Ruiz Elementary School ay patuloy na maging produktibo. School-based management, SBM Assessment Level 2 Maturing. Pinatutunayan ng School-based Management Level 2 of Practice na ang ating paaralan ay pinagpapatuloy ang magagandang nasimulang mga proyekto mula sa mga nagdaang taon. Makikita rin dito ang malawak na pakikipag-ugnayan ng ating pamunuan sa iba't ibang sektor ng komunidad upang patuloy na maitaas ang kapabilidad ng mga guro, mabigyan ng higit na pagtingin sa mga mag-aaral at maisabuhay ang may kalidad na edukasyon para sa lahat. Ating natunghayan ang ilan sa mga layunin, advokasya at tala ng paaralan ng San Lorenzo Ruiz Elementary School taong 2021. Ang mga programa sa mga susunod na taon ay maisasakatuparan kung tayong lahat ay magtutulungan. Inaasahan namin ang inyong suporta sa San Lorenzo Ruiz Elementary School. Maraming salamat sa inyong pakikinig.